Buntis ako, sir. At ikaw ang ama. Halos maputol ang hininga ni Aya matapos bitawan ang mga salitang iyon. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib habang nakatitig sa mukha ng boss niyang si Drake de la Torre. Nag-echo ang nakabibinging katahimikan sa loob ng penthouse office nito. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Drake mula sa hawak nitong tablet. Walang emosyon ang mukha nito. Blanko, malamig, parang laging naka-poker face. Ang hirap basahin kung nagagalit ba o nandidiri. 2 years na ring sekretary ni Drake si Aya. Alam naman ng buong opisina na si Drake ang ultimate crush ng bayan. Bilyonaryo, matalino, at may pamatay na cold aura na lalong nakaka-attract. Pero sa nakalipas na 2 taon, naitago naman ni Aya ang feelings niya. Professional kung professional. Hanggang sa nagbago ang lahat noong isang gabi, 2 buwan na ang nakararaan. Naalala pa ni Aya. Bumalik siya sa opisina noong hating gabi para sa naiwang documents. Hindi niya inaasahan na naroon pa si Drake, mag-isa, lasing na lasing, at bagsak ang depensa. Isang hila nito sa kanya at doon sila tinangay ng emosyon. Kinabukasan, pumasok si Aya na parang walang nangyari. Deadma. Nilimot niya yun kasi alam niyang casual lang yun para sa isang Drake de la Torre. Pero iba ang sitwasyon ngayon. May buhay na sa kanyang sinapupunan at kailangan itong panagutan ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Sigurado ka ba talagang sa akin yan? Sobrang kalmado ang boses ni Drake habang sumasandal sa kanyang swivel chair. Walang bakas ng gulat. Hindi agad nakasagot si Aya. Gusto niyang ma-offend pero alam niyang business world ito. Sa sobrang subsob niya sa trabaho bilang sekretarya nito, wala na nga siyang life sa labas. Kahit na matulog o makipag-hangout sa mga tropa niya, hindi niya magawa. Paano pa siya magkakaroon ng jowa o kahit fling lang? Si Drake lang ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Huminga ng malalim si Drake. Sabay sarado ng folder sa kanyang lamesa. Sige, no problem. Sasagutin ko ang lahat ng financial expenses ng bata. All medical bills, allowance, hanggang sa pag-aaral niya sa pinakamamahal na school balang araw. Just name the price. Hindi pera ang kailangan ko, sir. Gusto kong magsama tayo sa iisang bubong. Gusto kong magpakasal tayo. Bumagsak ang panga ni Drake bago ito biglang napasmirk. Natawa siya ng mahina, yung tawa na puno ng pangiinsulto habang napapahimas sa sariling noo. Wow, desperada lang. Sinadya mo ba talaga akong lapitan doong gabing yun para mangyari to? O baka naman talagang binalak mo. Ano ito Ginayuma mo ba ako para patulan kita? Napakuyom si Aya ng mga kamay niya sa ilalim ng lamesa. Ang sakit, para siyang tinapakan at ginawang basahan sa sarili niyang harapan. Pakiramdam niya ang dumi-dumi niya sa paningin ng lalaking minahal niya ng patago. Pero hindi siya papayag na maging kawawa ang kanyang anak. Lumaki akong walang kwenta ang tatay ko, sir. Iniwan kami. At hindi ko man lang naramdaman na may magulang ako. Wala akong pake sa yaman mo. Isipin mo na ang gusto mong isipin sa akin. Pero ang anak ko, hindi siya pwedeng lumaking walang ama. Deserve niyang magkaroon ng buong pamilya. At ibibigay mo yun sa kanya. Napatayo si Drake sa sinabi ni Aya. Tumalikod ito at humarap sa malaking glass window ng opisina. Napatitig sa mga nagtataasang building sa labas. Ilang segundong binalot ng matinding tensyon ang silid.
Huminga ito ng malalim bago muling humarap kay Aya ng may seryosong muka. Sige, kung yan ang gusto mo, pumapayag na ako. Pero tandaan mo ito, Aya. Kapag nalaman kong niloloko mo lang ako at hindi sa akin yung batang yan, I will make sure na mananagot ka. Sisirain ko ang buhay mo. Napaatras ng isang hakbang si Aya. Ang lamig ng titig ni Drake, nakakatakot. Parang handang pumatay ng tao. Alam ni Aya kung gaano kamakapangyarihan ang pamilya de la Torre. Kaya nilang burahin ang kahit sino sa industriya. Kahit alam niyang si Drake lamang ang talagang nakagalaw sa kanya, hindi niya napigilang manginig sa takot. Kayo lang po ang ama ng dinadala ko, sir. Wala nang iba. Tumango lamang si Drake, walang emosyon, bakas ang matinding pagkaboring sa muka na para bang nakikipag-negotiation sa isang ordinaryong kliyente. Muli niyang tinalikuran si Aya para pirmahan ang mga naiwang papeles. Hindi akalain ni Aya na ganoon kabilis bibigay si Drake. Akala talaga niya kailangan pa niyang lumuhod at magmakaawa sa harap nito. Pagkaalis niya sa office, sinabihan agad siya ng kanyang amo na mag-impake na dahil sa mansyon na siya titira. Pero bago dinala si Aya sa mansyon, idiniretso muna siya ng personal driver ni Drake na si Lito sa ospital para magpa-ultrasound. Sobrang nakaka-offend kasi ramdam niyang chinecheck pa niya kung fake news ang magbubuntis niya. Pero hinayaan na lamang niya para matapos na. Pagkalabas ng positive result, pinapagawa na agad siya ng resignation letter. Kaya ko pa namang magtrabaho, Lito. Pwede bang wag na muna akong mag-resign? Si Lito ay halos kasing edad lang din niya. Pero hindi lamang ito basta driver. Ito ang kanang kamay at pinagkakatiwala ang tao ni Drake. Girl, seryoso ka ba? Magiging asawa mo na ang isa sa pinakamayamang CEO sa bansa. Tapos magsisekretary ka pa rin sa kanya? Gusto mo bang pag-usapan si Sir Drake ng mga business partner niya at masabihang kuripot? Wala nang nagawa si Aya kundi ang iabot ang resignation. Gusto sana niyang patunayan na hindi pera ang habol niya. Pero tama naman si Lito. Kailangan niyang itabi muna ang pride niya para sa bata. Habang nasa biyahe sila, patungong De La Torre Mansion, magkakasunod na ang briefing sa kanya ni Lito. Heto ang plot twist. Hindi alam ng pamilya niya ang totoong nangyari sa inyo. May fiancé talaga si Sir Drake at naudlot yung kasal nila dahil ikaw ang pinili niya. Nanlaki ang mga mata ni Aya. Nagulat talaga siya sa narinig. Don't worry. Arranged marriage lang yon at walang feeling si Sir sa babae. Pero kailangan mong umakto na parang normal niyang girlfriend. Mapanuri ang mga De La Torre. Kapag nalaman nilang pinilit mo lang si Sir, impyerno ang tiyak na aabutin mo sa mansyon na yan. Malaking business partnership ang sinira ni Sir Drake para sa kasal niyo. Kaya tandaan mo sana ang mga sinabi ko. Napalingon na lamang si Aya sa binata. Biglang kinabahan sa magiging buhay niya roon. Napahawak siya sa tiyan niya. Maliit pa ito, pero kahit magulo ang pinapasok niya, ang baby na ito ang nagbibigay sa kanya ng bagong direksyon sa buhay niya. Pagdating sa tapat ng mansyon, inabot sa kanya ni Lito ang isang napakalaking diamond ring. Isinuot yon ni Aya sa kabuong tapang na bumaba ng kotse para harapin ang pamilya ni Drake na nakaabang sa main entrance. Naroon ang mga magulang ni Drake na sina Alicia at Warlito kasama ang 15-year-old na kambal nitong kapatid na sina Rita at Roy. Kilalang elite at cold ang pamilyang ito. Biglang lumapit si Drake kay Aya
na may kasamang napakatamis na ngiti. Isang ngiting pang best actor. Alam ni Aya na palabas lamang ang lahat. Kaya ngumiti rin siya pabalik at hinayaang kunin ni Drake ang mga maleta niya. Let's go inside, babe. Handa na ang dinner. Tumayo si Aya at binati ang pamilya. Kahit mukha namang sibilisado ang salubong, ramdam niya ang mapanuring tingin ng mga ito habang nasa dining table sila. Kamusta naman ang pagbubuntis mo? Hindi ba maselan? Malamig ang boses ng mommy ni Drake. Walang emosyon. Kamukhang kamukha ng seryosong mukha ng anak nito. Okay naman po, tita. Sabi ng doktor, healthy naman ang bata. Pero kailangan lang daw po mag-double ingat. Kasi first baby ko po ito. Mabuti naman. Tutulungan ka ng mga staff ko rito sa mansyon para hindi ka mapagod. Iwasan mo ang pagbubuhat ng mabibigat. Fiancé ka na ng anak ko, kaya alagaan mo ang sarili mo. Opo, salamat po. Nakahinga ng maluwag si Aya dahil kahit papano, walang masasakit na salita na binitawan ang pamilya nito. Kinagabihan, hindi makatulog si Aya dahil sa sobrang laki ng mansyon at bago pa ang paligid sa kanya. Naglakad-lakad siya sa hallway para hanapin ang opisina ni Drake dahil may gusto siyang itanong tungkol sa kanilang setup. Saan ka pupunta? Napatalon si Aya sa gulat nang may magsalita sa likod niya. Paglingon niya, naroon ang kambal na si Narita at Roy. Nakapadyama na at halatang nagising dahil sa yabag ng mga paa niya. Hala, sorry. Nagising ko ba kayo? Hinahanap ko lang kasi ang office ng Kuya Drake nyo eh. Medyo naliligaw ako. Ang laki kasi ng bahay nyo eh. Nahihiyang napakamot si Aya sa ulo habang naghihintay sa isasagot ng dalawang teenager. Bumalik na si Rita sa kanilang kwarto habang si Roy naman ang naging human GPS ni Aya patungo sa home office ni Drake. Sinubukan ni Aya na i-memorize ang bawat pasikot-sikot ng mansyon para sa susunod hindi na siya mukhang tatanga-tanga na naliligaw roon. Ayaw ni kuya na iniistorbo siya kapag may tinatapos na work. Pero I guess, okay lang sa kanya kasi fiancé ka naman niya. Good luck. Umalis na si Roy pagkasabi nun. Napabuntong hininga naman si Aya at napatingin sa wall clock. Lumalalim na pala ang gabi. Kumatok muna siya ng 3 beses bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Agad na bumungad sa kanya ang nakakunot noong si Drake. Pero napalitan din agad ng pagtataka nang makitang si Aya pala ang pumasok. Sir, pwede bang maistorbo muna ikaw? May gusto lang sana akong linawin. Sumenya si Drake na pumasok siya at lumipat ito mula sa desk patungo sa sofa. Inalis nito ang suot na salamin saka magaspang na isinaffle ang magulong buhok gamit ang mga daliri. Halatang pagod. Ayos. Nagsisisi na akong pinag-resign kita. Ngayon, marami na naman akong kailangan ni Train na bagong sekretary mula sa simula. Napangiti na lang ng pilit si Aya. Kaya naman pala mukhang stress na stress ang lolo mo ngayon. Namimiss ang kanyang star employee. Anyway, ano ba yung sasabihin mo? Make it quick. Nalaman ko kasi kanina kay Lito na may fiancé ka na pala bago pa ako dumating. Bakit pumayag ka pa rin sa kasal natin? Sabi ni Lito, malaking business partnership daw yung nasira dahil dito. Hindi malaking kawalan sa pamilya namin ang kumpanya nila. Kaya kong doblehin ng yaman na kayang ibigay ng pamilyang yun sa amin. At saka, hindi ko ginawa yun para sa inyo ng bata. Noon pa man, talagang ayoko na kay Catherine. So Catherine pala ang pangalan ng ex-fiancé niya.
sabi niya sa isip. Napatango naman si Aya. Medyo nabawasan ang guilt na nararamdaman niya. Bukas sa bukas ay darating ang personal maid na mag-aasikaso sa'yo dito sa mansyon. Siya ang lalapitan mo kapag may kailangan ka at wala ako. Tumayo na si Drake at sinimulan ng i-shutdown ang computer niya. Mukhang tapos na ito sa trabaho at balak na ring magpahinga. Kaya tumayo na rin si Aya para bumalik sa kanyang silid. Matulog na tayo. Walang emosyong sabi ni Drake habang naglalakad palabas. Sumunod lamang si Aya sa likod nito. Pero nagtaka siya kung bakit magkasabay silang naglalakad patungo sa iisang direksyon. Pagdating sa tapat ng pinto ng kwartong binigay sa kanya, natigilan si Aya dahil pinihit ni Drake ang doorknob. Wait, dito rin ang kwarto mo? Kumunot ang noo ni Drake. Parang nagtatanong kung seryoso ba si Aya sa kanyang katanungan. Malamang, actually, talagang kwarto ko to. At kailangan mong matulog rito kasi fiancé kita. Ano ang sasabihin ng mga tao sa bahay kung magkahiwalay tayo ng silid, ha? Napatakip ng bibig si Aya. Gulat na naman siya ni hindi man lang sumagi sa utak niya ang setup na ito kanina. Oo nga pala. Tama ka. Sige, pasok na tayo. Matapos magpalit ng casual na damit ni Drake, diretso itong nahiga sa kama at pumikit. Si Aya naman, hiyang-hiya at tuod na nakatayo sa tabi. Grabe, first time niyang makakatabi ang isang lalaki sa pagtulog. At ang mas malala niyan, ang dating supladong boss niya pa talaga. Matulog ka na, Aya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Oo. Matutulog na nga. Humiga na rin si Aya. Magkatalikod silang dalawa, pero rinig na rinig niya ang sarili niyang tibok ng puso. Pinilit na lang niyang ipikit ang kanyang mga mata. Pagdilat niya kinabukasan, laking gulat niya dahil tanghali na siyang nagising. Matapos makarecover sa matinding pagsusuka at pagkahilo dahil sa morning sickness, lumabas na rin si Aya sa kwarto para makalanghap naman ng sariwang hangin. Pero pagkapihit pa lamang niya ng pinto, laking gulat niya nang may isang babaeng nakatayo roon na mukhang kanina pa nag-aabang sa kanya. Good morning, ma'am. Ako po si Lotlot, ang personal maid niyo po sa mansyon. Sobrang sigla ng boses nito. Punong-puno ng energy. Kanina ka pa ba nariyan? Hindi naman po, ma'am. Ang totoo niyan, gigisingin ko na sana kayo kasi malapit nang magtanghalian eh. Hindi pa kayo nagbe-breakfast. Napangiti na lamang si Aya. Hindi naman siya mantikang matulog at sanay siyang maagang nagigising noong sekretarya pa lamang siya. Mukhang bumibigay lang talaga ang katawan niya dahil sa mga hormonal changes ng pagbubuntis. Gusto ko sanang maglakad-lakad muna sa labas. Pwede mo ba akong samahan, Lotlot? Hindi naman tumanggi si Lotlot at game na sumama kay Aya. Ngayong maliwanag na ang paligid, mas lalong na-appreciate ni Aya kung gaano ka-aesthetic at kaganda ang mansyon ng mga delatore. Alam niyo, ma'am, maganda po sa buntis ang laging naglalakad para hindi manas ang paa niyo. May mga light exercises din na pangbuntis para ma-maintain po niyo ang ganda pa rin ng body niyo kahit na makapanganak na kayo. Madaldal si Lotlot pero hindi naman nakakairita para kay Aya. Ang totoo nga niyan, laking pasalamat niya kasi wala naman siyang makausap sa mansyon at hindi naman siya ganoon ka-close sa pamilya de la Torre para mag-initiate ng small talk. Dahil kay Lotlot, pakiramdam niya hindi siya mabobore sa bahay na ito. Paikot na sana sila pabalik sa loob ng mansyon nang bigla nilang makasalubong si Drake na kararating lamang, mukhang galing sa opisina. Good morning, sir! May nakalimutan po ba kayo? Oo. Naiwan ko yung wallet ko sa kwarto namin ni Aya.
Walang emosyon ang boses niya katulad ng dati. Nag-volunteer naman agad si Lotlot na siya na ang kukuha sa taas at mabilis na tumakbo palayo. Gusto sana siyang pigilan ni Aya dahil ayaw niyang maiwang mag-isa. Kasama si Drake, pero huli na. Anong ginagawa niyo rito sa labas? Sinamahan lang ako ni Lotlot magpahangin. Medyo hindi kasi maganda ang pakiramdam ko paggising ko kanina. Kung masama ang pakiramdam mo, sa ospital ka dapat dumiretso, hindi sa garden. Bahagyang natawa si Aya sa hirit ni Drake. Masyado kasing seryoso ang lolo mo. Akala siguro may malalang sakit na si Aya. Hindi na kailangan, sir. Normal lang to sa mga buntis. Tinatawag na morning sickness ang ganito. Sa akin, tuwing umaga lang naman to. Kapag bagong gising, medyo naduduwal lang at nahihilo. Hindi sumagot si Drake. Salubong lamang ang kilay nito habang nakatitig sa kanya na parang ngayon lang nakarinig ng tungkol sa morning sickness sa kanyang buong buhay. Sobrang nailang si Aya sa titig nito kaya't napaiwas na lang siya ng tingin. Mabuti na lang talaga, biglang dumating si Lotlot, bitbit ang wallet. Matapos iabot ang wallet kay Drake, sumakay na ito sa kotse at umalis. Naging chill at walang ganap ang buong araw ni Aya dahil wala ang pamilya de la Torre sa mansyon. May pasok ang kambal habang nag-out of town naman ang mag-asawang Alicia at Warlito. Dahil sa pagbubuntis, naging antukin si Aya. 7:00 pa lamang ng gabi, bagsak na siya sa kama. Gusto sana niyang hintayin ang lahat para sumabay sa hapunan pero hindi na talaga kaya ng kanyang katawan. Mabuti na lang, dinalahan siya ni Lotlot ng pagkain sa kwarto. Kung hindi, baka nalipasan na naman siya ng gutom. Kinabukasan, nagising si Aya na may kaunting gulat dahil nakita niya si Drake na seryosong nakaupo sa couch habang nagbabasa ng libro. Tiningnan niya ang wall clock. Halos 11:00 na ng umaga. Wala kang pasok? Naiilang niyang tanong, pero bago pa man makasagot si Drake, mabilis nang napatakbo si Aya sa banyo dahil bigla na namang bumaligtad ang kanyang sikmura. Napatayo si Drake at agad na sumunod. Halatang hindi ito mapakali at natataranta. Gusto niyang tumulong pero hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Imbes na pampataba ng ulo, lumabas na lamang si Drake at tinawag si Lotlot na mabilis namang kumaripas ng takbo para alalayan si Aya. Hinagod ni Lotlot ang likod ni Aya hanggang sa kumalma na ito. Sa kadahan-dahan niyang iginiya pabalik sa couch. Tumabi naman si Drake para bigyan na sila ng daan pero nakatayo lamang ito sa gilid na parang batang nawawala sa mall habang pinapanood sila. Salamat, Lotlot. Okay na ako. Tiisin niyo lang muna, ma'am. Bago pa kasi si baby kaya medyo malala talaga ang morning sickness niyo. Ngayon, sandali lang po. Kukuha ako ng mainit na sabaw para mahigop niyo. Mabilis na umalis si Lotlot, kaya't naiwan na naman silang dalawa. Nahiya bigla si Aya dahil sa kanyang itsura kanina habang nagduduwal. Inisip niyang baka nandidiri na sa kanya si Drake. Pero taliwas sa inaasahan niya. Nanatiling tahimik at seryoso lamang ang binata. At ganoon nga ang naging routine nila tuwing umaga. Araw-araw na nagigising si Aya na masama ang pakiramdam at laging naroon si Drake para tawagin si Lotlot. Nang umabot na ng 4 na buwan ang kanyang tiyan, sa wakas, bigla nang naglaho ang kanyang morning sickness. Sigurado ka bang wala ka nang nararamdamang masama? Hindi makapaniwalang tanong ni Drake habang pinapasadahan siya ng tingin. Ngumiti naman ng malawak si Aya. Oo, okay na ako, Drake. At least, hindi na kayo mahihirapan pa ni Lotlot.
Nakahinga ng malalim si Drake sa narinig at katulad ng kanyang nakagawian nang masigurong okay na si Aya, saka pa lamang ito nag-ayos para pumasok sa kumpanya. Nakaalis na po si Sir? Tanong ni Lotlot nang makarating bitbit ang breakfast tray. Inilapag niya ito sa mesa at isinantabi ang isang platong mukhang inihanda sana para kay Drake. Oo, kararating lang ng driver niya. Mabuti naman, ma'am. Ayaw pa kasing maniwala ni Sir na hindi na kayo nagduduwal ngayong umaga. Natawa si Aya. Akala siguro na Drake, marurumihan niya ang mamahaling kwarto nito, kaya protective na protective kung magbantay noon. Matapos mag-agahan, sabay na bumaba sina Aya at Lotlot para pumunta sa fitness room para sa kanyang light exercises. Pero bago pa sila makarating doon, nakita nila ang isang hindi pamilyar pero napaka-eleganteng babae na kausap ni Alicia sa may sala. Ma'am, si Ma'am Catherine yan, yung dating fiancé ni Sir Drake. Napabuntong hininga si Aya. Alam niyang hindi na siya dapat pang magulat kung bigla na lang siyang sugurin o tarayan nito. Dahil sa kanya lang naman na udlot ang tinuturing na sanang wedding of the century. Aya, papunta ba kayo sa fitness room? Malumanay na tanong ni Alicia nang mapansin sila. Opo, tita. Mabuti naman at consistent kang mag-alaga sa katawan mo. Anyway, this is Catherine. Catherine, she is Aya, the fiancé of Drake. Ngumiti lamang si Catherine, pero ang kanyang mga mata ay agad na bumaba at tumitig sa umuumbok ng tiyan ni Aya. Napahawak naman si Aya sa kanyang tiyan at nagbigay ng isang awkward na ngiti. Mauuna na po ako. Kami sa loob. Aya, hintayin mo kami roon. Sabayan mo kaming mag-tea mamaya pagkatapos mo. Kahit gusto niyang tumanggi, dahil nararamdaman niya ang awkward na atmosphere, wala siyang nagawa kundi pumayag. Pagkatapos ng kanyang exercise, nagtungo na siya sa gazebo, kung saan nakaset up na ang tea party ni na Alicia at Catherine. Naupo siya sa bakanting upuan habang pinagsasalin siya ng tsaa ng isang kasambahay. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon, Kath? As usual po, inaasikaso ko po yung mga boutique ko. Nagmo-model din po ako ng kaunti kapag may events at tumutulong sa mga charity line ng family namin. Magkakasunod na papuri ang ibinato ni Alicia kay Catherine. Habang si Aya naman, parang hangin lang na nakaupo roon. Bahagyang naliitan si Aya sa kanyang sarili. Bukod sa na out of place siya, pakiramdam niya, sadyang pinaupo siya roon para ipamuka kung gaano ka-perfect ang babaeng pinakawalan ng pamilya para sa kanya. Aya, dati ka palang secretary ni Drake, di ba? Biglang tanong ni Catherine na may kasamang mapanuring ngiti. Bago pa man makasagot si Aya, sumabat na agad si Alicia. Naku, Kat, huwag mong babangkitin ang tungkol dyan sa harap ni Drake dahil magagalit yun. Wala naman po sigurong masama roon, right, tita? Marangal na trabaho naman ang pagiging secretary. Humugot ng malalim na hininga si Aya. Hindi niya hahayaang maliitin siya sa sarili niyang teritoryo ngayon. Oo, sekretary ako ni Drake noon. Diretsyong sagot niya habang mariing nakatitig sa mga mata ni Catherine. Walang kurap. Hindi naman na nakasagot pa si Catherine sa kanyang prangka. Bahagya lamang itong tumango ng pilit at mabilis nang nag-iba ng topic. Nang sa wakas, matapos rin ang nakababagot at nakakadrain na usapan ng dalawa, dumiretso agad si Aya sa kwarto nila para magmukmok.
Dahan-dahan niyang ibinagsak ang kanyang katawan sa malambot na kama. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan at pinakiramdaman ang kaniyang anak. Maya-maya pa tumayo siya at lumipat sa extension ng kwarto na unti-unti nang napupuno ng mga baby clothes at gamit para sa kanilang magiging anak. Napangiti si Aya habang nakatitig sa maaliwalas na nursery room. Sa puntong ito, hindi na importante sa kanya kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa biglaang pagpapakasal nila ni Drake. Ang mahalaga, alam niyang mamahalin ng mga delatore ang kanilang magiging unang apo. Ang kwartong ito, na puno ng mamahaling gamit na personal pang pinamili ni na Tita Alicia at Tito Warlito, ang pinakamalaking patunay. Muling hinaplos ni Aya ang kanyang tiyan. Magiging maganda ang buhay mo rito, anak, at mamahalin ka nilang lahat. Nagbasa-basa na lamang siya ng mga libro tungkol sa pregnancy at parenting para pampalipas ng oras. Si Lot-Lot naman ay pabalik-balik sa pagdadala ng snacks niya. At nang sumapit ang hapon, naisipan nilang maglakad-lakad muli sa malawak na garden ng mansyon. Mula sa malayo, natanaw ni Aya si Catherine na mukhang BFF pa rin ang peg kay Alicia. Doon na yata ito maghahapunan. Ma'am, wag po kayong malungkot dyan. Ang ganda-ganda niyo po kaya at ang bait-bait pa. Kayo po ang mahal na Sir Drake, no? Napangiti na lamang si Aya sa hirit ng kanyang personal maid at pabirong kumapit sa braso nito habang naglalakad. Kung alam lamang ni Lot-Lot ang katotohanan, lahat ng tao sa mansyong ito iniisip na in love sila ni Drake sa isa't isa. Pero ang totoo, lahat ng pinapakita ng binata, bahagi lang ng isang napakalaking pagpapanggap. Pagsapit ng hapunan, unti-unting nilamon ng kaba si Aya dahil wala pa rin si Drake. Kahit papano kasi, mas magaan ang loob niya at may lakas siyang harapin ang pamilya de la Torre kung nasa kanyang tabi ang binata. Pero ngayon, mag-aalas 7 na, wala pa ring paramdam si Drake. Nang maupo na sila sa dining table, seryoso siyang tiningnan ng daddy ni Drake. Hindi ba nagsabi sa'yo si Drake kung anong oras siyang makakauwi? Pasensya na po, tito, pero hindi po kasi siya nakapagsabi eh. Napabuntong hininga na lamang si Tito Warlito sa narinig. Siguro mauna na lang tayong kumain. Kanina pa kasi naghihintay si Catherine. Baka nagugutom na siya at gabi na. Uuwi pa siya. Pasensya na talaga, iha. Malambing na boses ni Alicia habang napabaling kay Catherine na nasa tabi lamang nito. Ramdam na ramdam ni Aya ang panliliit habang nag-aacting na multo sa sarili nilang hapagkainan. Pero bago pa man tuluyang masimulan nila ang pagsubo, bigla nang bumukas ang pinto ng dining room at iniluwal nito si Drake. Halatang galing sa trabaho pero prente pa ring tingnan. Nakahinga ng maluwag si Aya at hindi napigilang mapangiti ng malawak habang nakatitig sa binata. Sa wakas, pakiramdam niya na isalba na naman siya nito sa isang napaka-awkward at pressure na sitwasyon. Nang makita ni Drake si Catherine na nakaupo sa hapag, agad na nagkasalubong ang kaniyang mga kilay. Ramdam ang biglang paglamig ng aura sa silid. Pero sa halip na pansinin ang ex, diretsyong lumapit si Drake kay Aya. Bahagya itong yumuko at marahang hinalikan si Aya sa noo. Isang bagay na hinding-hindi nito ginagawa noon, kaya halos manigas sa gulat ang dalaga. Pagkatapos, bahagyang lumuhod si Drake para pantayan si Aya na nakaupo. Pasensya na kung ngayon lang ako. Nalito ko nang uwi. Malambing ang boses nito at may kasamang matamis na ngiti sa labi.
Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Aya na totoo at sincere ang mga salitang binitawan ng binata. Para bang humihingi talaga si Drake ng tawad dahil iniwan niya itong mag-isa na humarap sa presensya ni Catherine. Kasabay niyon, parang bula namang naglaho ang lahat ng bigat at panliliit na nararamdaman niya kanina sa gazebo. Naupo si Drake sa tabi ng kanyang fiancé habang ang lahat ng nakapaligid sa dining table ay gulat na gulat sa kanilang nasaksihan. Bakit ngayon ka lang, Drake? Hindi ba't nag-text ako sa'yo na may bisita tayo ngayon? Kunot noong tanong ni Alicia. Napalingon naman si Drake kay Catherine. Nagpakawala ng isang pilit na ngiti ang dalaga, pero literal na dinedma lamang siya ni Drake. At parang walang nakitang tao sa tabi ng kanyang ina. Nagkaroon ako ng consultation sa OB, kaya naabutan ako ng matinding traffic sa daan. Casual niyang sagot habang seryosong ipinaglalagay ng pagkain sa plato si Aya. OB, bakit? May problema ba sa kalusugan mo, Aya? Nag-aalalang tanong ni Tito Warlito. Napaawang lamang ang bibig ni Aya at hindi agad nakasagot. Maging siya kasi walang kaide-ideya kung bakit napadpad sa isang OBGYN ang kaniyang dating boss. Walang problema kay Aya. Ako ang nagpa-consult sa OB para malaman kung paano ba talaga ang tamang pag-aalaga at mga kailangang ihanda para sa isang buntis. Umalingaw-ngaw sa buong dining room ang tunog ng kutsara at tinidora ni Roy na literal na nalaglag sa plato dahil sa matinding gulat sa narinig mula sa kaniyang kuya. Halos mapanganga lahat ng nasa hapag, lalong-lalo na si Aya. Hindi niya maisip na ang isang Drake de la Torre na kilalang ubod ng suplado, workaholic at walang pake sa mundo ay magsasabi ng ganoong mga salita. Gusto sanang isipin ni Aya na bahagi lamang ito ng script para sa kanilang pagpapanggap. Pero alam din niyang masyado ng extreme at parang wala namang dahilan para umabot sa ganoong level ang kanilang palabas. Kunot noong napatitig si Drake sa reaksyon ng kaniyang pamilya. Bakit kayo ganyan makatingin? May masama ba sa ginawa ko? Masungit at pabalang niyang tanong. Napilitang mapaubo si Alicia para basagin ang katahimikan at gisingin ang lahat mula sa pagkagulat ng husto. Wala naman anak. Nagulat lang kaming lahat kasi ngayon ka lang nagpakita ng ganyang katinding interes pagdating sa pagbubuntis ni Aya. Agad na napalingon si Aya kay Drake. Pigil hiningang inaabangan kung ano ang isasagot niya sa kanyang ina. 2 buwan nang nagigising si Aya na palaging naduduwal at nahihilo. At sa tuwing nangyayari yon, wala akong magawa kundi ang tumayo lang sa gilid at humingi ng tulong kay Lotlot. Bukod sa pagnenegosyo, wala na akong ibang alam gawin. Pero magiging ama na ako at magiging asawa ni Aya. Kaya hindi pwedeng manatili lang ako na nakatunganga lang habang nahihirapan ang fiancé ko. Muling nalaglag ang kutsara ni Roy sa plato dahil sa narinig. Mukhang hindi na talaga siya makakakain ng maayos ngayong gabi dahil sa magkakasunod na gulat. Pakiramdam nilang lahat, hindi na si Drake ang kausap nila. O baka naman, nasaniban lang ito ng isang napakabait na espiritu. Totoo ba yun, Aya? Seryosong tanong ni Warlito. Napaawang lamang ang bibig ni Aya dahil biglang nasa kanya na naman ang spotlight at atensyon ng lahat. Opo, pero huminto na po ngayon. Napaisip ng malalim si Tito Warlito habang dahan-dahang tumatango. Maya-maya pa ay nagsalita ito. Siguro ay kailangan na nating kumuha ng personal private nurse para may titingin agad kay Aya kapag inatake na naman siya ng ganyang sakit. Ano ka ba, Warlito? Normal lang yan sa nagdadalang tao. Hindi mo na kailangan pang kumuha ng mga nurse. Ako na mismo ang bahala kay Aya.
Naku, maraming salamat po sa pag-aalala. Pero ayoko rin po kayong mag-alala, maabala. Naalagaan naman po talaga ako ni Lotlot ng maayos. Biglang nagtaas ng kamay si Rita, kaya napabaling ang tingin nila sa kanya. Katabi lang ng kwarto namin ni Roy, ang room ni na Ate Aya. Kami na lang din ang tutulong sa kanya rito. Hindi inaasahan ni Aya ang ganitong plot twist. Pero malinaw na sa kanya na lahat sila ay nadadala lamang sa napakalaking pagbabagong ipinapakita ni Drake. Mukhang matapos nilang marinig ang saloobin ng binata na pagtanto ng pamilya na napakaliit pala ng atensyong na ibibigay nila kay Aya na siyang nagdadala ng kanilang unang apo. Akala nila okay lang ang lahat dahil tahimik lang si Aya. Pero nahihirapan na pala ito nang hindi man lang nagrereklamo dahil ayaw lang niyang makagulo sa mga delatore. Dahil sa umaapaw na emosyon at saya, bigla na namang naluha si Aya. Agad namang kinabahan ang pamilya, lalo na si Drake. Parte na rin siguro ito ng kanyang pagbubuntis, ang pagiging mood swing at sobrang emosyonal. Ala, Ate Aya, ayaw mo bang kami ang kasama mo? Kinakabahang tanong ng dalaga. Alanganin man at medyo bago sa kanya, marahang hinaplos ni Drake ang likod ng umiiyak na si Aya para patahanin ito. Umiling naman si Aya at pilit nang umiti kay Rita. Gusto ko, Rita. Pasensya ka na. Dahil lang talaga to sa pagbubuntis ko, kaya bigla ako nagiging emosyonal. Doon lang nakahinga ng maluwag si Rita at Roy at masaya silang nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos ang hapunan, sinundo na rin si Catherine ng kanyang personal driver matapos itong magpaalam ng formal sa lahat. Paakyat na sana ang buong pamilya sa kani-kanilang mga silid nang biglang mapahinto si Aya sa paglalakad. Dahil doon ay kabadong napalingon muli ang lahat sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Drake sa kaba. Pero napalitan din agad ito ng pagtataka nang makitang biglang ngumiti ng napakatamis si Aya. Sumisipa si baby! Naluluhang saad niya habang dahan-dahang napahawak sa kanyang tiyan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang marahang pagdalaw ng kaniyang anak. Dahil sa labis na kuryosidad at saya, agad na lumuhod si Drake sa harap ni Aya at sinalo ang bewang nito para idikit ang kanyang tenga sa tiyan ng dalaga. Ikinagulat iyon ni Aya pero napangiti na lang siya at pinunasan ang natitirang luha sa kanyang mga mata. Oo nga no, gumagalaw na nga siya. Masayang sambit ni Drake. Bakas ang excitement sa muka na bihira lamang makita ng kaniyang pamilya. Hala kuya, pasali rin kami, dali! Sabik na lumapit si Rita, habang si Roy naman ay hindi na mapakali sa gilid. Nang mabigyan ng pagkakataon ang kambal na mahawakan ang tiyan ni Aya, hindi rin nila maipaliwanag ang sayang nararamdaman nila. Maging sina Alicia at Warlito ay abot tenga ang ngiti habang pinapanood ang mga anak. Grabe, kailangan ko nang mag-aral lang mabuti. Dapat bawal na ang line of 7 sa grades ko para paglaki ng pamangkin ko. May pagmamalaki niyang cool ang tito niya. Nagtawanan ang lahat dahil sa hirit ng teenager na si Roy. Aya. Napalingon si Aya kay Alicia na ngayon ay marahan ng nakangiti sa kanya. Isang ngiti na walang halong pagdududa o lamig. Pasensya ka na kung hindi mo agad naramdaman na welcome ka sa pamilyang ito noong una. Sadyang kinailangan lang talaga namin ng kaunting panahon para makilala at pagkatiwalaan ka. Naiintindihan ko naman po yon. Kayong lahat, tita. Mabuti naman. Kaya huwag ka nang mahihiyang lumapit sa amin sa tuwing may kailangan ka, ha?
Parte ka na ng pamilyang ito, Iha. Aya. Hindi maipaliwanag ni Aya ang umaapaw na ligaya sa puso niya sa pagkakataong iyon. Pakiramdam niya, maging ang bata sa kanyang sinapupunan, lumulukso na rin sa saya. Mukhang ang lahat ng pagtitiis at pakikisama niya sa mga delatore sa nakalipas na 2 buwan, nagbubunga na ngayon. At higit sa lahat, alam niyang malaki ang pasasalamat niya kay Drake dahil ito ang naging tulay. Napalingon si Aya kay Drake at binigyan ito ng isang napakatamis na ngiti. Nabigla naman ang lalaki, kaya agad itong napaiwas ng tingin habang dahan-dahang namumula ang mga pisngi sa hiya. Matapos ang maikling saya dahil sa unang sipa ng baby, bumalik na silang lahat sa kani-kanilang silid para magpahinga. Nang makita ni Aya si Drake na inaayos ang kanyang laptop at mga papeles, dahan-dahan siyang nagtanong. Pupunta ka pa sa office mo? Oo, may mga reports lang akong kailangang i-approve. Drake, natigilan bigla si Aya. Ngayon lang kasi niya tinawag sa pangalan ang dating boss niya. Wala nang sir. Lumingon naman sa kanya si Drake. Mukhang hindi naman nagalit. Sa halip, hinintay lamang nito kung ano ang susunod niyang sasabihin. Check up ko ulit bukas. Magpapa-ultrasound na rin ako. Baka gusto mong sumama. Hindi sigurado si Aya kung tama ang nakita niya, pero parang biglang gumaan at umaliwalas ang mukha ni Drake nang marinig ang kanyang sinabi. Sige, ipapaayos ko sa sekretary ko ang schedule ko bukas para masamahan kita. Napangiti ng malawak si Aya sa sobrang saya. Ito ang unang beses na sasamahan siya ni Drake sa klinik na parang isang normal na mag-asawa at magtatay. Hindi rin maintindihan ng binata kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang ngiti ni Aya. Parang pati ang puso niya biglang nakaramdam ng saya na hindi niya naramdaman kailanman. Nagtungo na si Drake sa home office niya matapos ang kanilang usapan. Pero habang nagtatrabaho, hindi talaga maalis si Aya sa isipan niya. Napakamot na lang siya sa ulo. Simula nang makasama niya si Aya sa iisang bahay, parang ibang Aya na ang nakikita niya. Ang dating Aya kasi na sekretary niya, laging trabaho lang ang iniisip at sunod-sunuran lang sa lahat ng utos niya. Pero ang Aya ngayon mas kalmado. At tuwing kasama niya ito, ang gaan-gaan ng kaniyang pakiramdam. Parang pakiramdam ng isang lalaki na nakauwi sa sarili niyang bahay kung saan may nag-aabang na mabuting asawa. Biglang napatayo si Drake nang ma-realize ang huli niyang naisip. Nagulat siya sa sarili niya. Kuya, okay ka lang? Nanlaki ang mga mata ni Drake nang makita ang kambal na nakatayo sa pinto ng office niya. Sa sobrang lalim ng iniisip, hindi man lang niya napansin na pumasok na pala si Narita at Roy. Anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi pa kayo natutulog? Di ba may pasok ba kayo bukas? Magkakasunod niyang tanong para maiba ang usapan. Nahihiyang ipinakita ni Rita ang 2 bracelet na mukhang gawa niya mismo. Gumawa si Rita ng bracelet para sa magiging baby niyo ni Ate Aya. Kaso nahihiya siyang ibigay, kaya sa'yo na lang daw ipapaabot, kuya. Si Roy na ang nagsalita para sa nahihiya niyang kambal. Nawala naman ang pagkasungit sa mukha ni Drake. Sa totoo lang, hindi siya malapit sa mga kapatid niya, kaya hindi niya akalain na may ganito pala silang lambot sa katawan. Kinuha ni Drake ang 2 bracelet, isang pink at isang blue. Hindi ko pa kasi alam kung girl o boy ang baby niyo. Kailan mo pa ginawa ito? Napanguso si Rita at napatingin kay Roy.
Last month pa, kuya. Ayaw niya lang talagang ibigay kasi baka raw hindi magustuhan ni Ate Aya. Naisip tuloy bigla ni Drake ang mga unang buwan nila sa mansyon. Iniisip niyo pa rin ba hanggang ngayon na pera lang yung habol niya sa atin? Noong una lang naman yun, kuya. Nagbago na po ang tingin namin sa kanya ngayon. Napangiti si Drake at marahang tinapik ang ulo ng kaniyang kapatid. Maya-maya, ibinalik niya na sa kamay ni Rita ang mga bracelet. Mas matutuwa si Aya kung kayo mismo ang mag-aabot sa kanya nito. Biglang sumigla ang mukha ni Rita. Para siyang nagkaroon ng lakas ng loob na ibigay sa wakas ang simpleng regalo na matagal niya nang itinago. Pero bukas na lang, natutulog na siya ngayon. Tumango ang kambal at nagpaalam na. Muling naupo si Drake at huminga ng malalim habang nakasandal sa kanyang office chair. Tumingin siya sa bintana kung saan kita ang ilaw ng mga sasakyan sa kalsada. Naisip niya, simula nang pumayag siyang magpakasal kay Aya, hindi lang buhay niya ang nabago. Dahil kay Aya, mas naging okay rin ang relasyon niya sa mga kapatid niya at mga magulang niya. Hindi niya alam kung paanong nagawa yon ng dalaga. Tahimik lang naman ito at hindi naman nangingialam sa kanilang pamilya. Pero ang pagiging mabait nito ang mismong nagpabago sa kanilang lahat para maging mabuting tao rin. Kinabukasan, maagang naghanda si Drake para sa schedule ng check-up ni Aya. Tinulungan muna ni Lotlot ang dalaga sa pag-aayos ng mga gamit at nang naghanda na sila, nag-almusal muna sila bago tuluyang umalis. Kailan po ba namin malalaman kung ano ang gender ng baby? Curious na tanong na Drake sa doktor habang seryosong nakatingin sa monitor kung saan kita ang baby sa loob ng tiyan ni Aya. Usually po sa ika-6 na buwan pa malalaman, sir. Magpa 5 months pa lang po ang baby niyo ni Ma'am Aya, kaya kaunting hintay na lang po. Napalingon naman si Aya kay Drake na hanggang ngayon nakatitig pa rin sa monitor. Iniisip ni Aya na baka lalaki ang gustong anak ni Drake. At kung lalaki man ito, sigurado siyang magiging kasing talino at kasing gwapo rin ito ng kaniyang ama. Eksaktong napalingon din si Drake kay Aya, kaya't nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti lang ng bahagya si Drake habang patuloy naman ang doktor sa pagpapaliwanag ng nakikita nila sa screen. Nang matapos ang check-up, magkasama na silang naglakad palabas ng ospital. Noong si Mama ang buntis kay Narita at Roy, halos hindi siya maiwanan ng mga doktor dahil masaya lang daw ang pagbubuntis niya. Siguro dahil kambal kasi ang dinadala niya noon. Hindi ko ma-imagine kung ako yun. Baka hindi ko kayanin. Tingin ko kakayanin mo naman. Tingnan mo, walang problema sa baby natin at pareho kayong healthy. Sa sobrang okay mo nga, naging masyadong kampante sila mommy at daddy. Bigla ko tuloy na alala yung pagduduwal ko tuwing umaga. Lagi mo akong hinihintay para lang masigurong hindi ako maduduwal sa kama mo. Kumunot ang noo ni Drake sa sinabi niya. Parang wala kasi siyang matandaan na ginawa niya yon sa loob ng 2 buwan nilang magkasama sa bahay. Di ba inaantay mo ako nun? Teka, nagkataon lang ba yun? Nahihiya niyang tanong dahil baka isipin ni Drake na masyado siyang assuming ngayon. Well, tama ka naman. Hinihintay kita. Pero hindi dahil sa ayaw kong maduwal ka sa kama. Nag-aalala ako sa'yo. Kaya palagi kitang hinihintay na magising. Gulat namang napatingin si Aya kay Drake dahil sa inamin nito. Ngumiti lang muli ang binata, kaya naman lalong naramdaman ni Aya ang pamumula ng kanyang pisngi. Ilang sandali lang, isang maliit na bata ang biglang sumulpot sa harap nila at nabangga si Aya. May hawak itong ice cream, kaya naman narumihan ang suot na bestida ng dalaga.
Biglang umiyak ng malakas ang bata, kaya naman kumunot agad ang noo ni Drake. Ito na nga ang nakabangga sa buntis, ito pa ang umiiyak ngayon na para bang inaapi. Nako, pasensya na po talaga. Kanina ko pa po ito hinahanap itong anak ko. Pasensya na po talaga. Tarantang saad ng ina ng bata habang nagmamadaling pinunasan ang bestida ni Aya. Magsasalita na sana si Drake para pagalitan ang nanay pero naramdaman niya ang marahang paghawak ni Aya sa kanyang kamay. Kaya't napigilan siya. Ayos lang po yun, walang problema. Okay lang ba ang bata? Sorry po. Nahihiyang sabi nito bago muling umiyak ng pagkalakas-lakas. Ngumiti lang si Aya at marahang hinaplos ang ulo ng bata bago sila naglakad paalis. Nakasunod lang si Drake na parang hindi pa rin makapaniwala sa nakita. Maya-maya pa, isang matanda naman ang biglang lumapit kay Aya at bigla na lang siyang hinawakan sa braso. Agad na nanlisik ang mga mata ni Drake sa nakita pero pinigilan na naman siya ni Aya gamit ang tingin. May problema po ba, Nay? Ha? Anong sabi mo? Malakas ang pagsigaw na sagot nito, kaya't parehong napaatras sina Aya at Drake sa gulat. May problema po ba? Saan dito ang banyo? Hindi ko po alam din pero may mga nurse po doon sa loob. Tanungin niyo po sila. Ano? Hindi ko marinig. Muling tanong ng matanda na mukhang may problema pala sa pandinig. Huminga ng malalim si Aya bago nilakasan ng kaunti ang boses niya. May mga nurse po doon sa dulo. Alam po nila kung saan. Maraming salamat, Iha. Malambing na ngayon ang boses nito bago tuluyang umalis. Hindi na nakapagsalita pa si Drake pagkatapos na yon. Hindi niya akalain na kayang-kaya ng pasensya ni Aya ang mga ganoong eksena. Samantalang siya, ilang beses nang muntik sumabog sa galit kanina. Nang maiuwi na niya si Aya sa mansyon, nakipagkita muna si Drake sa mga kaibigan niya na nagkataong nasa Pilipinas ngayon. Kung dati ay puro flings at chicks ang pinag-uusapan nila, ngayon ang bukang bibig ng mga ito ay ang kani-kanilang mga asawa. Sa totoo lang, mahal na mahal ko si Rain. Pero minsan talagang hindi ko nakakaya ang pagbubunganga niya. Ganyan din si Trina, kaya iniiwasan ko talagang makagawa ng kasalanan. Parang nagkakaroon ng sunga yung asawa ko kapag galit ikaw Drake, kumusta naman ang fiancé mo? Dragon din ba? Naging seryoso ang mukha ni Drake sa tanong na yun ng dalawa. Napatitig siya sa kanila na parang may malaking misteryong gumugulo sa isipan niya. Hindi marunong magalit si Aya. Nagkatinginan ang dalawa sa naging sagot niya. Kanina lang sa ospital, hindi siya nainis sa makulit na bata at sa matandang bingi. Kahit siya na ang naabala nila. At kung iisipin, kahit noong sekretary ko pa lang siya, kahit kailan hindi ko narinig na may kaaway siya sa office o kaya nakitang nakasimangot ang mukha niya. Ganon din sa mansyon, palagi niyang naiintindihan ang lahat ng bagay. Talaga bang may mga taong ganon? Swerte mo at ng anak mo dahil mahaba ang pasensya ni Aya. Pero Drake, yung mga ganyang babae ang mas nakakatakot magalit. Anong ibig niyong sabihin? May kaibigan si Mama sa States. Sobrang bait at haba ng pasensya. Pero nang nahuli niyang may kabit yung asawa niya, habang tutulog yung lalaki, ay pinutol niya yung ano. Yung ano yun? Kabadong tanong niya kahit may ideya na siya kung ano ang tinutukoy nito. Hindi naman na sumagot ang dalawa. Napahawak na lamang sila sa kani-kanilang pantalon na parang nararamdaman din ang naging tindi ng sinapit ng lalaki. Pagkatapos ng maikli nilang get-together, nagpaalaman na sila.
Inimbita na rin sila ni Drake sa kasal at nangako naman silang dadalo. Pagka-uwi sa mansyon, habang inaasikaso ang mga naiwang paperwork sa kanyang office, muling pumasok sa isip niya ang sinabi ng kaibigan niya. Pero naisip niyang mukhang wala naman siyang dahilan para magalit si Aya ng ganoon sa kanya. Drake, pwede ba akong pumasok? Agad na nagkasalubong ang kilay ni Drake nang makita si Catherine na papasok sa kanyang office. Mukhang hindi ka masayang makita ko, ah. Anong kailangan mo? Imbes na sumagot, napangiti lamang si Catherine at inilibot ang tingin sa buong kwarto habang dahan-dahang naglalakad. Alam mo, Drake, hindi mo kailangan pakasalan si Aya dahil lang sa anak niyo. Papayag pa rin naman ako magpakasal sa iyo at tumayong ina ng bata. Anong kalokohan naman niyang iniisip mo? Napailing na lang siya at tumayo sa kanyang mesa para lumabas na sana. Pero hinarang siya ni Catherine at bigla siyang itinulak paupo sa couch. Hindi ko alam kung bakit ang sungit-sungit mo sa akin. Pero sa tingin ko, natatakot ka lang na magkagusto sa akin ulit, di ba? Malambing niyang sabi, sabay lapit ng mukha niya kay Drake. Iniwas naman ng lalaki ang mukha niya sa matinding inis. May respeto ako sa'yo dahil kaibigan ka ng mami ko. Kung ayaw mong itulak kita palayo, umalis ka na rito. Sa halip na makinig, natawa lamang si Catherine at hinaplos pa ang pisngi ni Drake. Hindi na napigilan pa ng binata ang marahas niyang pag-alis sa kamay nito, pero lalong naging desperada ang dalaga. Biglang itinapon ni Catherine ang sarili niya kay Drake at hinalikan niya ito sa labi. Agad namang itinulak ni Drake si Catherine palayo, pero kasabay niyon ang tunog ng isang basong nabasag sa sahig. Aya, Oops! Mapaglarong wika ni Catherine na parang nangaasar pa. Huminga lang ng malalim si Aya at walang emosyong tumalikod at umalis. Si Lotlot naman ang agad na lumapit para pulutin ang mga bubog. Drake! Bumalik ka rito! Banta niya nang makitang walang alinlangang sinundan ni Drake si Aya. Nang lingunin siya ni Drake, napaatras si Catherine dahil sa matatalim na tingin ng binata sa kanya. umalis ka sa mansyong to. At huwag ka nang didikit sa akin. Lalong-lalo na kay Aya. Matapos magbanta, tuluyan na siyang umalis. Nang makarating si Drake sa kanilang kwarto, naabutan niya si Aya na nakaupo sa kama at nakatingin sa labas ng bintana. Aya, si Catherine ang biglang... Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin niya, hinarap na siya ni Aya nang may ngiti sa labi. May nilutong cupcake si Lotlot dahil nag-crave ako kanina. Pero nung naluto na, bigla namang ayoko nang kumain. Ibinigay ko na lang sa mga kasambahay natin. Pero nagtabi ako ng para sa'yo at sa kambal. Sabihan mo na lang si Lotlot. Tumayo si Aya at inayos ang makapal na kumot na nakabalot sa kanyang likod at braso. Mukhang mas lumala ang cravings ko ngayon. Kaninang umaga lang, kumain ako ng pritong talong na may peanut butter. Hindi alam ni Drake kung bakit ang bigat-bigat ng kanyang pakiramdam. Kahit na nakangiti naman si Aya at kalmado katulad ng dati. Lumapit siya kay Aya. Aya, yung nakita mo sa office. Pero muli siyang dinedma ni Aya at biglang nagbukas na naman ng panibagong topic. Simula noon, naramdaman na ni Drake ang distansya sa pagitan nila ni Aya, kahit na palagi naman silang magkasama. Pakiramdam niya ay may pader na nakaharang sa kanilang dalawa at hindi niya makausap si Aya katulad ng dati. Matutulog ka na ba? Tanong ni Drake isang gabi. Pero tinitigan lang siya ni Aya. Hindi na niya kinulit ang dalaga at pinanood lang itong humiga sa kama.
Habang pinagmamasdan si Aya, biglang naalala ni Drake ang kwento ni Troy at James tungkol sa mga mag-asawang nagagalit. Dahil doon, bigla siyang napahawak sa kanyang pantalon. Nang magtagpo ang kanilang paningin, takang-taka si Aya na nakatingin sa kanya. Masakit ang puson ko. Kanina pa ako naiihi eh. Alibay niya bago mabilis na pumasok sa banyo. Hindi lamang isang araw tumagal ang iwasang iyon. Sa katunayan niyan, umabot ito ng ilang linggo. At maging sa pagpapacheck up sa ospital, hindi na siya isinama ni Aya. Lot. Masungit na sagot nito bago naglakad padiretso sa gazebo kung saan naroon si Aya at nagbabasa ng libro. Hindi makapaniwala si Drake na maging ang personal maid ay ini-snub na rin siya. Pero hindi niya magawang magalit dahil alam niyang mahal ni Lotlot si Aya at itinuturing itong parang kapatid. Ayaw din naman niyang masasante si Lotlot dahil ito lamang ang tanging katuwang ng dalaga habang iniiwasan siya nito. Malapit na ang kasal ninyo, Drake. Kumusta naman ang mga preparasyon? Napayuko si Drake nang marinig ang tanong ng kanyang ama habang magkasama sila sa veranda at umiinom ng wine. Taka namang napatingin si Alicia sa kanya dahil sa lungkot na nakasulat sa mukha ng anak. Nakausap ko na po ang mga wedding organizer. Pero hindi kami makapagsimula sa ibang detalye dahil iniiwasan ako ni Aya. Ikinuwento ni Drake ang lahat ng nangyari sa kanyang mga magulang. Hindi makapaniwala si Alicia sa ginawa ni Catherine, pero alam niyang walang dahilan si Drake para mag-imbento ng kwento. Kaya naman pala mukhang stress ka nitong mga nakaraang linggo. Hindi ka pa rin makapag-focus sa mga trabaho mo. Napabuntong hininga si Drake. Pakiramdam niya, parang tinotorture siya ni Aya sa ginagawa nitong pag-iwas. Maya-maya pa, mahinang natawa si Alicia. Ngayon lang kita nakitang ganyan kagulo ang isip, anak. Talagang mahal mo na si Aya, ano? Napatitig si Drake sa kanyang ina. Sa pagkakataong iyon lang pumasok sa isip niya ang tanong na yon at doon din niya nalaman agad ang totoong sagot. Hindi na nagaksaya ng oras si Drake at agad nang nagtungo sa kanilang silid para harapin si Aya. Akala niya tulog na ito, pero naabutan niya itong nakaupo sa kama. Tinitigan lang siya ng dalaga hanggang sa maupo si Drake sa tabi nito. Alam kong iniiwasan mo ako. Pwede bang subukan nating ayusin to? Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Aya. Nakahinga naman ng maluwag si Drake dahil mukhang handa ng makinig ang dalaga. Alam ko namang hindi mo ginusto ang nangyari. Kung ganun, bakit mo ako iniiwasan? Bakit galit ka sa akin? Nung bata pa ako, iniwan kami ng tatay ko para sumama sa bago niyang pamilya. Habang lumalaki ako, nakikita ko si Papa at ang half-sister ko na palaging magkasama. Present si Papa sa mga school meeting, sa awardings. Pero sa akin, walang dumadalo dahil abala sa pagdatrabaho si Mama. Hanggang sa mawala siya. Pero nangako ako sa sarili ko na kung magkakaanak man ako, hindi ko hahayaan na maranasan niya ang naging buhay ko. Kaya nung makita ko kayo sa office mo, parang natauhan ako. Pakiramdam ko, ipinagsisiksikan ko lang yung sarili ko sa buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Drake sa narinig niya. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Aya at mas lumapit pa rito. Mahal kita, Aya. Parehong napaawang ang bibig nilang dalawa sa biglaan nitong pag-amin. Maging si Drake nagulat sa sarili niyang mga salita. Pero itinuloy pa rin niya ang kanyang sinasabi. Huwag mong sabihing ipinagsisiksikan mo ang sarili mo. Dahil gusto kong nakakasama kita, araw-araw. Gusto ko na tuwing uuwi akong pagod.
ikaw agad ang sasalubong sa akin. Gusto kong ikaw ang una kong nakikita sa umaga at ang huling kaharap ko bago matulog. Noong una, hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito. Pero ngayon, sigurado na ako. Mahal na kita, Aya. Hindi naman alam ni Aya ang kanyang isasagot. Umaapaw ang kanyang emosyon, pero alam niyang lumulukso sa saya ang kanyang puso. Natawa na lang siya habang namumula ang kanyang pisngi. Hindi niya akalain na ang masungit niyang boss noon ay ang parehong lalaking tapat na nagtatapat sa harap niya ngayon. Napasandal si Aya sa braso ni Drake at napapikit habang magkahawak sila ng kamay. Mahal din kita, Drake. Matapos ang gabing yun, masigla na ang naging takbo ng bawat araw para sa kanila. Masugid nilang itinuloy ang paghahanda para sa kasal at sa pagdating ng kanilang baby. Dahil malapit na ang schedule ng susunod na check-up kung saan malalaman na ang gender ng bata, hindi mapigilan ni Drake ang kanyang pananabik. Ngumiti ang doktor habang nakatingin sa monitor. Congratulations! You are expecting a baby girl. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Drake na parang nanalo sa loto. Natawa naman si Aya at hindi napigilang maiyak sa tuwa. Agad na ipinasa ni Drake ang magandang balita sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa pamamagitan ng text at tawag. Pagka-uwi sa bahay, naabutan pa nilang inaayos ni Alicia at Warlito ang kwarto para sa baby. Nakita ni Aya na inililigpit ang mga kagamitang kulay blue. Bumili kasi ang mga ito ng gamit para sa lalaki at babae dahil hindi pa sila noon sigurado. Baka naman po, pwede pang magamit ang mga yan. Sayang naman po eh. Huwag kang mag-alala, hindi naman natin yan itatapon. Itatago na lang muna natin dahil magagamit nyo pa rin yan kapag nagkaanak kayo ng lalaki balang araw. Po? Gulat niyang tanong, pero nagtawanan lang ang mag-asawa, pati na rin si Drake. Habang abala ang dalawa sa pag-aayos ng kwarto, nagtungo naman sina Aya at Drake sa home office ng lalaki. Drake, hindi mo naman na siguro ako kailangan dito. Malaki na ang tiyan ko. Hindi na tayo kasya rito sa office chair mo. Natawa lamang si Drake at mas niyakap si Aya na nakaupo ngayon sa kanyang hita habang nagtatrabaho siya. Gusto ko kasing malapit lang sa akin ang inspirasyon ko. Sa'yo ako kumukuha ng lakas. Ano ba yan? Ang corny mo? Pinauulanan muna siya ng halik ni Drake bago tuluyang pinakawalan. Naupo na lamang si Aya sa couch at nagbasa ng mga magazine. Habang si Drake naman, nagtatrabaho pero pasulyap-sulyap sa kanya. Kukuha lang ako ng merienda natin. Sabi ni Aya sabay tayo. Uutusan ko na lang si Lotlot. Maupo ka na lang dyan. Mabilis na sabi ni Drake na akmang tatayo rin pero pinigilan siya ng dalaga. Hinayaan ko muna siyang matulog. Napuyat kasi siya kagabi sa paghahanap at pag-akyat sa puno ng mangga. Huwag kang mag-alala. Sa ibang kasambahay ko na lang ipapabitbit. Dahil sa paliwanag ni Aya, muling naupo si Drake. Pakiramdam niya, kailangan niyang bigyan ng malaking bonus si Lotlot dahil sa lahat ng sakripisyo at effort nito para sa kanyang asawa. Matapos maipahatid ni Aya ang merienda sa opisina ni Drake, paakyat na sana siya sa kwarto nang bigla siyang matigil sa paglalakad. Nakasalubong niya ang isang hindi kaaya-ayang bisita. Ang sama ng tingin mo sa akin, Aya. Hindi ba dapat inaasahan mo na ito matapos ang ginawa mo kay Drake? Mas lalo namang nainis si Catherine sa narinig. Kung hindi naman importante ang pagpunta mo rito, dapat sigurong umalis ka na. Hindi sa tinataboy kita. Actually, wala naman akong karapatan. Concern lang talaga ako sa'yo dahil baka kung ano ang magawa sa'yo ni Drake,
kapag nakita ka niya. Tumapang ka ba ngayon dahil lang sa mas malapit na sa'yo si Drake? Kahit naman siguro hindi kami okay, hindi pa rin naman ikaw niya papatulan, di ba? Napansin ni Aya ang pagkuyom ng mga kamay ni Catherine. Malalim siyang napahinga. Wala nang saysay ang pakikipag-away dahil masasayang lang ang oras nila. Akmang aalis na sana si Aya, ngunit bago pa man siya tuluyang makalagpas, marahas siyang hinila ni Catherine pabalik. Nanlaki ang mga mata ni Aya at napasigaw sa takot nang maramdaman ang lakas ng pagkakahila ni Catherine. At katulad nga ng ikinakatakot niya, sa sobrang lakas, nawalan siya ng balanse at bumangga sa dulo ng lababo. Ma'am Aya! Malakas na sigaw ni Lotlot na patungo na sana sa kusina. Dahil dito, naalarma rin ang mga kasambahay na nasa second floor na pabalik na rin sana matapos ihatid ang mga pagkain. Nagsitakbuhan sila pababa. Maging si Drake ay halos takbuhin ang hagdan sa sobrang kaba nang marinig ang sigaw. Agad na naluha si Aya nang makita ang dugo sa kanyang hita. Hindi ko sinasadya. Sabi ni Catherine na halos mamutla na ngayon sa takot. Wala nang pumapansin sa kanya dahil ang lahat ay tarantang inaasikaso si Aya. Ang iba ay ipinahanda agad ang kotse. Ang iba naman ay tumawag na sa malapit na ospital para makapaghanda ng mga doktor. Si Drake naman ay walang alinlangang binuhat si Aya palabas ng mansyon. Isinakay agad ang dalaga sa kotse. Bago pa man sila tuluyang makaalis, nakita pa ni Aya ang isang malutong na sampal na dumapo sa mukha ni Catherine mula mismo kay Alicia. Pero hindi na yun inisip pa ni Aya. Labis ang takot niya ngayon para sa kanyang baby. Drake, natatakot ako. Mula sa rearview mirror, nakita ni Aya ang mga mata ni Drake na naluluha na rin sa takot. Punong-puno ito ng pag-aalala, galit at pagsisisi. Magiging okay si baby, Aya. Magiging okay kayo. Sa emergency room, agad isinugod si Aya. Habang naghihintay sa labas, pabalik-balik si Drake sa paglalakad sa harap ni Lotlot na kanina pa rin umiiyak. Maya-maya pa, dumating ang ibang miyembro ng pamilya de la Torre. Pagkalipas ng ilang segundo, sumunod din si Catherine. Hindi ba't sinabi ko na huwag ka nang susunod sa amin? Tita, huwag mo akong matita, tita! Umalis ka rito, Catherine. Bago pa magdilim ang mga paningin namin. Pero bago pa man makasagot si Catherine, napasigaw ang lahat nang bigla na lamang siyang sugurin ni Drake at sakalin sa pader. Kuya, tama na yan! Umiiyak na saad ni Rita habang pilit nilang inilalayo si Drake kay Catherine. Kapag may nangyaring masama sa anak namin, o kay Aya, baka talagang mapatay kita, Catherine. Sa sobrang takot kay Drake, napatakbo na lamang si Catherine paalis habang humahagulgol. Drake, umayos ka nga! Papatay ka pa talaga ng tao! Paano ako kakalma kung nanganganib ang buhay ng anak namin ngayon? Pagod na naupo si Warlito at pinunasan na lamang ang luha. Maging si Alicia ay naiyak na rin. Hindi matutuwa si Ate Aya sa ginawa mo, kuya. Tama na kasi. Magdasal na lang po tayo na magiging okay din si Ate Aya at ang baby. Niyakap na lamang niya ang kanyang kuya. Kaya naman, kumalma na rin ito sa wakas. At naiyak na lang sa balikat ng kapatid. Hindi rin alam ni Drake kung ano ang pumasok sa isip niya para maging ganoon siya kabayolente nang makita si Catherine.
Ngayon lamang kasi siya nakaramdam ng totoong pagmamahal at ngayon lang siya naging excited para sa kaniyang kinabukasan. Ngayon lang siya nagkaroon ng direksyon sa buhay kasama ang suporta ng isang tao na lagi siyang naiintindihan. Alam ni Drake na kung may mangyayaring masama sa kanilang anak, kahit masaktan siya, siguradong guguho ang mundo ni Aya. Natatakot siyang mangyari yon dahil ayaw niyang mawala ang mga ngiti sa labi ng dalaga. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas din ang doktor at nagbigay ng magandang balita. Naging maayos ang lagay ng bata dahil na rin sa katatagan ni Aya at sa mga panalangin nilang lahat. Ngunit dahil sa nangyari, sobrang na-stress ang dalaga kaya't mahimbing itong nakatulog matapos malamang ligtas ang baby sa kanyang tiyan. Binantayan ni Drake si Aya sa mga oras na wala itong malay. At nang muling imulat ni Aya ang kaniyang mga mata, mukha agad ni Drake ang hinanap niya. Nang makita niya si Drake, napahinga siya ng malalim at naluha sa relief. Agad namang lumapit si Drake at maingat na hinawakan ang kaniyang kamay. May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka bang kakaiba? May gusto ka bang kainin o inumin? Okay ba to o komportable ka ba sa higaan mo? Okay na ako, Drake. Wala na akong mahihiling pa ngayon dahil ligtas na ang anak natin at nasa tabi kita. Nakahinga ng maluwag si Drake sa narinig. Emosyonal niyang niyakap si Aya. Dala ng takot na kanina pa niya tinitiis at nang saya na naging maayos na ang lahat. Hindi muna umuwi si Aya sa ospital na nagpalipas ng gabi para magpahinga. Nang makauwi sila sa mansyon kinabukasan, ang pinakaunang sumalubong sa kanya ay ang pamilya de la Torre, na bakas ang pag-aalala sa mukha. Ate Aya! Huwag na kayong umiyak. Okay na si baby. Hindi lang naman kami kay baby nag-alala, Aya. Pati na rin sa'yo. Napangiti na lamang si Aya. Napalingon kay Drake. Hindi na napigilan ng pamilyang yakapin muli siya matapos ang takot na kanilang naranasan dahil muntik na silang mawalan ng unang apo. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na muling nagpakita pa si Catherine sa kanilang pamilya. Tuloy-tuloy na rin ang naging preparasyon para sa kasal ni Aya at Drake. Ginanap ito sa harap ng altar kasama ang lahat ng mahahalagang tao sa kanilang buhay. Matapos ang kasal, nagkaroon pa ng kaunting usapan kung dapat ba silang bumukod. Ang mga magulang ni Drake na sina Alicia at Wardito ay hindi sana sang-ayon noong una. Mas gusto kasi nilang malapit lang si Aya sa kanila at nais din nilang masubaybayan ang paglaki ng kanilang apo. Gayunpaman, hindi na rin nila pinigilan ang mag-asawa nang magdesisyon ang mga ito na gusto nilang magkaroon ng sariling tahanan. Mami, hindi po ba kayo pwedeng sumama ni Daddy sa loob? Agad na nagpa-cute ang 6 na taong gulang na anak ni Drake at Aya na pinangalanan nilang Mary Jane. Nagkatinginan naman ang mag-asawa dahil sa pagmamakaawa ng kanilang napaka-cute na anak. Ito kasi ang unang araw ni Mary Jane bilang isang grade 1 student. Noong preschool at kindergarten pa lang kasi ito, palagi nang kasama si Aya. Mahiyain kasi siya at tahimik na bata. Marahang hinawakan ni Drake ang pisngi niya. Hindi ba't nangako ka kay Daddy kagabi na magiging strong ka na kasi magiging ate ka na? Opo, pero kasi baka po hindi ako magkaroon ng friends. Ikaw? Hindi magkakaganyan? Ang cute-cute mo kaya at ang bait-bait mo. Sigurado na magiging kaibigan mo rin ang mga mababait mong kaklase sa loob.
At kung magkaproblema ka man, nasa labas lang naman ng room niyo si Yaya Lot-Lot mo. Bahagyang lumakas na ang loob ni Mary Jane matapos marinig ang sinabi ng ina. Ilang sandali pa, napangiti ang bata at isa-isang hinalikan sa pisngi ang kaniyang mga magulang. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Papasok na po ako sa loob. I love you. Nang tuluyan ng makapasok ang bata, biglang nalungkot si Aya. Kaya naman nangamba ang kanyang asawa. Nagigilty ako. Baka dapat sinamahan ko na lang si Mary Jane sa loob. Napangiti si Drake at agad na hinawakan ang kamay ng asawa. Kailangan ding matuto ni Mary Jane na maging independent para ma-explore niya ang mundo at makakilala ng mga bagong tao. Kahit naman ako, gustong-gusto ko siyang samahan sa loob eh. Ang bilis talaga ng panahon, no? Parang kailan lang. Karga-karga pa natin si baby sa mga braso natin. Nang makita ni Drake na naluluha na ang asawa niya, marahan niya itong niyakap. Naku, malulungkot din si baby boy natin dyan sa tiyan mo kapag palagi kang umiiyak. Alam kong marami kang pinagdaanan noon, pero palagi mong tatandaan na proud akong naging asawa mo. Proud akong sinisikap mong hindi nila maranasan ang mga paghihirap mo at lungkot na dinaanan mo noon. Handa kitang tulungan sa lahat. At lagi ako nakasuporta sa'yo. Mahal na mahal kita, Aya. Asawa ko. Mas lalong napaiyak ang dalaga. Hindi mapigilan ni Aya na madala sa sayang nararamdaman niya. Bumalik sa kanyang isipan ang mga masasaya at mapanghamong alaala habang pinapalaki nila ang kanilang panganay. Ngayon, isang panibagong anghel naman ang